Naging mainit ang tapatan ni dating Pangulong Joseph Estrada kasama si Manila Vice Mayor Isko Moreno laban kina Manila Mayor Alfredo Lim kasama naman si MPD Station 3 Commander Ricardo Layug Jr. kaugnay po sa pagresto sa grupo ni Moreno dahil sa manoy iligal na pabingo. Nagpalitan ng patutsyada ang bawat kampo sa programang unang hirit kanina. Balikan po natin ang kanilang panayam. Doon sa kaniyang flag ceremony sa City Hall kahapon, umaga, at inulit siya sa DCWB, handa siyang magbitiw si Mayor Lim kapag napatunayan na siya daw po ang nag-utos ng pag-aresto kay Vice Mayor Isko. At kung di naman mapatunayan, ikaw naman, Vice, ang magbitiw din sa pwesto. So, handa ka bang gawin yun, yung hamon na yun? Well, unang-una, okay lang yung hamon. Pero hindi naman ito laban ng hamunan. Unang-una po, wala naman kami binabanggit kung sino yung nasa itaas. In fact, tinatanong mo namin yun kung sino ba yung nag-order sa itaas. Mr. President, pero kayo naniniwalang kampo ho ni Mayor Lim ang nagpahuli po sa inyong mga kapartido? Oo, dahil sa aking karanasan, sa experience ko, 17 taon ako mayor eh. At hindi naman kikilos ang pulis. Hindi order ng mayor o order ng chief PNP. Matagal ka na ba nagpapabingo sa Maynila? Matagal na po yan. Halos, kundi po yan linggo-linggo, every other week. Regular po yan eh. So walang huli pag nagpapabingo kayo? Walang huli. In fact, even si Mayor Lim nagpapabingo eh. Pati si Mayor? Oo, nagpapabingo po sila. Dahil may katibayan ka ba na... Kasi kahapon kausap namin ni Mike, si Mayor, sabi niya, baka sa San Juan. Hindi po. Sa Maynila, hindi raw nagpapabingo. Ito po, naniningil pa nga po sila. Ni-require pa po mga punong barangay. Ayan, ano? Pakita naniningil. natin para makasagot mamaya si Mayor. In line with the foundation, sabi dito, the Mayor endorsed strongly City Mayor Alfredo S. Lim to support our less fortunate and neglected person with disabilities. In line with this, foundation as part of their fundraising activities plans to send 50 bingos cards at 10 pesos each, total 500 pesos each barangay. For fundraising, malinaw. Ito may taya. Hindi sugal. May taya eh. Anong taya? May 10 pesos each eh. Ayan po. Yung bingo card nyo ba, walang presyo? Ay, pinamimigay lang po namin yun sa taong bayan. Yun nga po yung pinaliliwanag namin. In fact, mamaya pasagutin natin. sinabi po nga ni Fiscal Cerezo noong inquest, tinanong po si Teniente Morata, may wager ba o may taya? Hindi makasagot. Nauutal na sabi niya, hindi, may unanimous call. Pasagutin na agad natin si Mayor Lim dun sa pinakita mong pati nga. Pinakita mong may resibo po. nagpapabingo din ng resibo si Mayor January 17. Bago lang to. Mayor, eto, may bingo pala sa Maynila din. Ano ba? Totoo ba to, Mayor? Sino ba nakapirma dyan, Igan? Attorney Annalyn Marcelo Buwan. Okay. Yan fundraising ng mga disabled persons, di ba? Yun sa pagkakabasa ni Vice Mayor. Opo, fundraising neglected. ng mga disabled. Mga less fortunate. Ang bingo, matagal nang ginagawa yan sa bahay-bahay ng mga housewives. Pinamihintulutan yan. At yung sinasabi nilang hindi bawal, merong bagong batas yung Republic Act 9782 na nagsasaad doon na ang bingo, kamukha ng domino, magiging exempted lang from the operation of the law kung family affair sa loob ng bahay, katwaan lang, nagpapalipas ng oras. Pero pag ginagawa sa publiko, in public place, nangungumbida sila ng mga tao na sinasabi nila, di umano, 2,000 daw na mga tao naroon. Violation na yan. Hindi na pumupunta doon sa exemption. Kaya, tama yung ginawa nila Colonel Layong na aksyonan. Kasi yung bingo, yung illegal gambling activity, ginagawa sa kanilang harapan. Ang kaso ng pananakit sa pulis si Morata, eto si Presidente. Ano ba kwento sa'yo? Sinaktan ba siya talaga ni Presidente sa presinto? Colonel Layog? Yung po sinasabi po ni Teniente Morata, hindi po yun nangyari sa presinto. During the inquest proceeding, habang pong nagkakaroon ng clarificatory questioning sa sala po ni Chief Inquest Cerezo,
habang tinatanong po si Inspector Murata, sinusuntok po siya sa tagiliran doon sa kamay niya ni President Erap. Pagkatapos nga po, ito ay na-witness naman ni Fiscal Cerezo, kaya po pinagpalit sila ng lugar. Sabi ni Fiscal Cerezo kay Ed Murata, Teniente, lumipat ka na dito sa kabilang lugar. Yun po. O, ikaw, tinatapik, ano ba? Sinusuntok mo, tinatapik, paano po? Sa harap ni Fiscal Cerezo mismo. At na-interview si Fiscal Cerezo na wala siya nakita ang toward dissident. Na sinaktan niyo yung pulis. Sinaktan ko yung pulis. Sinabi ko lang, huwag ka magsinungaling, sabi mo yung totoo. May isang issue tayo na resolba. At kailangan matanong pang maigi ni Mayor at ni Colonel Layog, si Murata. Sa amin po, Oh. basta po... Uli na to, wala na kami oras. Kami hindi namin ginagamit ang posisyon namin para lumabag sa batas. Okay na yun. Logic will dictate that we are an elected official. We cannot conduct in public or in private illegal activities. Una, it is highly immoral. Then, second, hindi naman kami mga tulonggers para lumabag sa batas eh. Presidente. Sasamantalin ko ito, Sige. Igan, no? Dahil, alam, tatlong disqualification proceeding na pinahal sa akin para ma-disqualify daw bilang kandidato. At mga abogado ni Mang Fred, ang... Mayor po. Nga pala, Mayor pa, no? Ni Mayor Fred Lim, ang abogado, nag-file ang Disqualification sa'yo. Yung isa, na-dismiss na. Ngayon, nag-file naman uli. At kinakalat nila, ako raw disqualified na. Yan ay walang katotohanan. Okay. Tuloy-tuloy itong laban. Hindi ako hihinto. Na magpapail sila ng demanda para ma-disqualify siya. Ako pa nga nagsabi, huwag niyong ituloy yan. Kasi mamaya, ako na naman ang pagbintangan. Ang sagot nila sa akin, kami mga abogado, members kami ng IBP. Kinakailangan malaman ng tao kung ano talaga. At wala ho nagkakalat na disqualified na sila. Nasa COMELEC pa po eh. Hintayin na lang natin yung desisyon ng mga tama. government agency. Yun lang ho ang sa akin.